Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Naroon po si Joseph Morong. Joseph. Ako, kahirapan ang pagboto rito sa President Corazon Aquino Elementary School sa Batasan Hills. Kanina nga ay meron tayong natsempohan na 66 years old na lola na nasa gitna ng maraming tao, at nung makita natin siya, nahulog siya dyan, at kaya kailangan na natin siyang tulungan dahil mahirap na sa paglalakad itong si lola. Ang kasama lang niya kanina, Ivan, ay yung kanyang 13 years old na pamangkin na halos hindi rin makaagapay dyan sa sisikan ng mga tao. Kaya nakiusap na lang tayo kanina doon sa mga taong nakapila na padaanin muna si lola dahil nahihirapan din siya sa paghinga. Bukod dun sa kanyang paglalakad, kaya lang sabi ni lola ay gusto raw niya talagang bumoto dahil nga wala raw siyang palya sa kanyang pagboto tuwing eleksyon. Ang problema namin kanina ay medyo malayo, mula dun sa nakita natin siya, medyo malayo pa yung presinto niya. Kaya tumawid kami, pumasok kami dun sa isang presinto, at ang sabi namin, nakiusap na lamang kami na tumawid kami dun sa loob kasi hindi na namin kaya na maitawid si lola dun sa dami ng tao. At para lang bigyan ng idea yung ating mga kababayan kung gaano kasiksikan, ay nakisabay tayo sa pag-akyat kanina, at narito yung ating video kasama ng mga bumoboto dito sa Batasan Hills or sa Corazon Aquino Elementary School. Ganito yung kailangang ganito yung kailangang daanan ng mga botante dito sa Corazon Aquino Elementary School. Ganito kadami. First floor pa lang tayo, at kailangan na nating umakyat pa ng 4 floors yung available dito So ganito kasikip at kadami yung mga bumoboto dito sa Corazon Aquino Elementary School. Asahan natin na mga registered voters dito ay lampas 31,000 at 33 picos yung nakadistribute dyan. Ang average ng isang clustered precinct dito ay from 900 to 1,000. Kaya kung isa kayo sa mga nakaka-register dito sa Batasa Corazon Aquino Elementary School, ay baka po gusto nyo magdala ng maraming tubig at ng mga pampahid sa mga pawis ninyo o mga extra shirt, kasi medyo mahihirapan po talaga kayo na makaboto. Yung iba nga dito, yung mga senior citizen, ay hindi na makaboto pansamantala dahil hindi na nila kayang tangkain pa na pumasok doon sa siksikan. 4 floors itong eskwelahan na to, Ivan, at halos lahat ng floors ay siksikan na. Ivan? Joseph, medyo makulimlim dito sa atin sa Quezon City. Umambon pa nga kanina. Did it help any na maibsan ng konti yung init dyan sa kinatatayuan mo? Mabuti nga at hindi mainit, simula kaninang umaga nung nagbabantay tayo, medyo makulimlim na at medyo mga umaambon. Mabuti hindi tumutuloy sa ulan at hindi rin tumutuloy sa masyadong maliwanag, kasi I can just imagine yung sitwasyon na magiging sitwasyon namin dito kung tirik na tirik yung araw. But it's only 8:15 at medyo maghapon pa tayong magbabantay dito, at yung mga botante natin may hanggang alas 7 ng gabi para bumoto. Kaya medyo sakripisyo yung gagawin nilang pagboto dito. At first time kasi na dito na ginamit itong eskwelahan para sa botohan. Ang sabi kasi ng ibang mga botante doon sa Batasan High School, doon sila dati medyo mas maluwag, Dito ay medyo mas masikip sa kesa doon sa nakasanayan nila, Ivan. Joseph, panghuli na lamang. Sa ngayon, alas 8 pa lang na umaga, nakikita natin at least a few thousands na yung pupunta dyan. Ilan yung total na inaasahan dyan sa mismong eskwelahan lang na yan? More than 31,000, 31,000, Ivan. So can you just imagine, magsisiksikan yung lahat ng yan dito. Ilan ba yung presinto namin? Basta 33 kasi yung picos So 33 picos, divide mo by 31, divided by 33 picos. So ang average bawat presinto namin ay 900 to 1,000. Kawawa rin yung trabaho ng mga taga-Board of Election Inspectors. Pero yung mga kababayan natin, kung nahihilo kayo, medyo naha-high blood kayo ng konti, meron po tayong Serbisyong Totoo booth dito sa may compound. Pagpasok nyo ng compound ng eskwelahan sa kanan, ay meron dun tayong mga mag-a-assist sa inyo, may mga mag-blood pressure check, may mga tubig dyan. At kung hindi nyo na kayang tingnan yung inyong mga list, mga pangalan doon sa voters list na dapat ay nakapost dito, ay meron tayo doon na mga taga-ama
na makakatulong sa inyo na malaman o makakita yung inyong present number, Ivan. Okay, Joseph, si Cara ito. Okay, Joseph, yung ibang mga lungsod kasi, merong mga express lane para sa mga senior citizen. Kanina na-mention mo, may ilang mga senior citizen dyan na nag-give up na lang, hindi na lang sila boboto kasi sobrang haba ng pila? Wala ba dyang express lane? Wala. Walang, alam mo, ang problema kasi dito sa Labat no? Hindi mo alam kung saan ka dapat papasok, hindi mo alam kung saan ka lalabas. So kanina, pag kung sa kanan ka ng eskwelahan aakyat, yung pinuntahan namin kanina, yung nakita nyo na video, siksikan kayo doon, aakyat kayo papunta sa inyong presinto. Paglabas, pagpalagay na natin na nakaboto kayo, no? At nakalusot kayo dyan sa mahabang linya na yan. Paglabas mo naman, hindi mo naman alam kung saan ka dadaan palabas ng eskwelahan. So medyo kulang ng sistema sa mga oras na ito, yung dito sa Corazon Aquino Elementary School. At yung iba ay medyo nawawalan na ng gana sa pagboto. At yung iba naman ay naghihintay na lamang sa labas na baka humupa ng konti itong dami ng tao dito sa eskwelahan. Pero first hours, ang inaasahan natin, konti pa lang, no? Pero mukhang napaaga yung mga botante natin dito, Cara. Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Idudulog namin yung problemang yan sa COMELEC para naman makaboto ng maayos yung mga botante natin sa Quezon City.